Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadaberkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Eat Bulaga and syempre patungkol kay Raisa May at kay Bimbi. So kanina nga po mga Kadaberkads, official na pong inanunsyo ni Benny and Daya na siya na daw po ang bagong advisor ng Team Maybe International. Lubos nga po ang pasasalamat ni Benny Andaya dahil siya po ay pinagkatiwalaan maging advisor ng naturang fans club. Ayon nga sa kanya, congrats to me, ako na ang advisor ng Team International ng Maybe. Support po natin ang dalawa at ang Itbulaga pati na ang buong Dabarkads. Samantalang kanina naman sa Sugod Bahay mga kapatid, pinatikim nga po kay Raisa May Dizon ito pong Jolly Mushroom Kwek-Kwek na talaga namang nagustuhan niya po. So hindi niya po ina-expect mga Kadabarkads na ganun kasarap ang kalalabasan ng Jolly Mushroom Kwek-Kwek. Kaya kung inyo mapapansin sa mga picture na nasa screen po ninyo, gulat na gulat si Raisa May nang matikman niya po yan. After nga pong malasahan ito ni Raisa May, siya na po ang nag-try na magluto ng Jolly Mushroom na kwek-kwek. Tapos after nyan, pinataste niya po ito or pinatry sa mga staff and crew ng Eat Bulaga at maging sila. Sobrang nasarapan din po. Pinatry niya din ito kay Paolo Ballesteros and Jose Manalo. Sobrang na-amaze din po si Jose Manalo mga Kadabarkads at napuri pa nga po niya si Raisa May. Kaya subukan at itry nyo na rin ang Jolly Mushroom na gawing kwek-kwek para malasahan at matikman nyo kung gaano ito kasarap. Samantalang kanina naman mga Kadabarkads, nagbahagi po ng video ang Team Raisa ng mukbang nila ni Raisa May Dizon na kung saan pinaglutuan nga po ni Mami Risa si Raisa May ng favorite niya pong tilapia. Nagluto rin si Mami Risa ng chicken binakol and syempre nag-prepare din po sila ng lato and talaga namang in-enjoy ito ni Raisa May Dizon mga Kadabarkads. So ito pang pinagkakaabalahan ngayon ng Team Raisa mga Kadabarkads since maulan ngayon tapos baha rin po sa ilang bahagi po ng kamay nilaan. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga Kadabarkads ang tungkol naman po dito sa katanungan ng ilang Dabarkads natin kung nagpunta daw ba si Raisa May Dizon sa kondo po ni Bimbi para dalawin daw ito ang si Miss Grace Aquino. Sa ngayon wala pa po ako nababalitaan mga Kadabarkads. Sa pagkakaalam ko yung last na punta po ni Raisa May ay nung time na kasama niya po si Miles Ocampo. Yung naka-red po siya ng damit mga Kadabarkads. Marami po kasi mga Kadabarkads sa mga naglipa ng edited picture ngayon kaya hindi po natin matukoy kung alin ba yung bago at alin po yung luma. Pero pwede namang mangyari talaga yung mga Kadabarkads na pumunta si Raisa sa kondo para po dalawin itong si Miss Grace Aquino. Lalo na po ngayon mga Kadabarkads, hindi po maganda ang katayuan or status ng kalusugan po ngayon ni Miss Grace Aquino. At meron pa nga po tayong nababasa mga Kadabarkads na baka daw po sa kondo na natulog si Raisa May since masama daw nga po ang panahon at patuloy ang pag-ulan sa kamay nilaan. So mga usapan lang yan sa mundo ng social media mga Kadabarkads pero may posibilidad na mangyari po yan. Samantalang next topic naman, talakay naman natin ang tungkol dito sa pagpapaiyak po ni Bimbi sa mga Maybe fans dahil nga po dito. Ito po may kaugnayan mga Kadabarkads sa kinanta po ni Bimbi. Yung kanta po ni Willie Rebillame na parang biro lamang mga Kadabarkads na talaga naman pong nagpaiyak sa mga Maybe fans. Ayun nga sa post, naiyak ako sa kanta mo Bim, ang galing. Kasi kababata ko rin na pangasawa ko, dami ring dumaan. Bago naging kami, nagkita kami birthday ko 18 years old. Gang sa kinasal na kami at the age of 24. Sabi naman sa comment, naiyak ako marami silang childhood memories at after 13 years, they are united within 2 months. After the reunion, ang dami nilang memorable and happy moments together. Just like Bimbi, syempre, lahat tayo nagwi-wish na they end up together in God's perfect time. Mabait sila parehas at family-oriented. Meron din nag-comment dito na naiyak daw at na-touch po siya mga Kadabarkads nang marinig nila yung boses nitong si Bimbi. Samantalang Raisa May Dizon, pinayuhan po mga Kadabarkads na wag daw po agad ma-fall in love kay Bimbi. Ayon nga dito sa isang community,
para sa mahal naming aling maliit Raisa Madison. Sabi nga ni Alex Gonzaga, sana kapag nagka-jowa ka, yung mamahalin ka kung paano ka minahal ni Mami Riza. Yan din wish ko para sa'yo. Ayoko mangyari si Bimbi pa maging dahilan ng first heartbreak mo. Always guide your heart. Kung maaari lang, huwag kang mapol kay Bimbi. Pero kung saan ka masaya, tandaan mo support ka naming mga nagmamahal sa'yo. Para naman sa'yo, Bimbi, kung hindi mo man gusto si Riza, ang hiling ko lang sa'yo, sana alagaan at mahalin mo siya, kahit bilang isang tunay na kaibigan. Sa showbiz industry, bihira ka makakatagpo ng tunay na kaibigan. Huwag tayong umasa sa maybe, matuto na tayo sa Aldab. So yun po yung isa sa post dito sa community na para bang hinahanda na po nila yung kanilang sarili sa pwede pong mangyari kasi nakatakda nga pong mag-aral itong si Bimbi. Hindi man natin alam kung dito ba talaga sa Pilipinas mag-aaral or sa ibang bansa, pero mabuti na rin po yung naghahanda po tayo at nagtitira tayo para sa ating sarili. Para kung dumating din man po mga kadaberkads, yung pagkakataon na magkalayo po silang dalawa at mag-aral na nga po sila, at least, 'di ba? Alam na po natin na mangyayari yon. Samantalang isang desisyon nagbabago sa buong career ni Raisa May Dizon. Ayon nga po dito sa isang write-ups, isang desisyon lang ang muntik nang magbago sa buong career ni Raisa May Dizon, ang desisyong manatili sa Itbulaga kahit dumating ang panahong halos mawala na siya sa programa. Sa isang interview noong June 2026, ibinahagi ni Raisa na siya ang nasa unang pwesto sa listahan ng mga planong tanggalin ng dating management. May isa ng batang inihahanda bilang kapalit niya at bumaba na rin ang kanyang exposure hanggang once a week at isang segment na lang. Para sa isang batang literal na lumaki sa programa, malaking dagok iyon sa kanyang career. Pero nanatili siyang bahagi ng show at malaki ang ipinagpasalamat niya kina Tito Vic at Joey dahil ipinaglaban nila ang kanyang pwesto. Ang suporta nilang iyon ang naging mahalagang bahagi ng pagpapatuloy ni Raisa bilang Dabber Cats. Ngayon makikita kung gaano kalaki ang naging epekto ng pananatiling iyon. Mula sa Little Miss Philippines, winner noong 2012, naging host siya at lumaki sa harap ng audience. Sa 2026, patuloy pa rin siyang napapanood sa Itbulaga habang muling pinag-uusapan ang pangalan niya dahil sa mga bagong moment at reunion sa programa. Minsan, ang pinakamalaking turning point sa isang career ay hindi ang pagkuha ng bagong oportunidad kundi ang pagpili na huwag sumuko sa pagkakataong muntik nang mawala. So mabuti na lang po talaga mga kadaberkads at ang TBJ ay nagdesisyon na kumalas po sa Tape Incorporated dahil kung hindi, malamang sa alamang, wala na po si Raisa May sa Itbulaga. So kayo ba mga kadaberkads, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.